nagtataka sila bakit hindi na lang pagbigyan muna. Total, patuloy, itutuloy naman talaga yung impeachment, no? Ang sabi nga ni Senate President Alan Cayetano, na wala nang pagbabago dyan, yung pagbabago ng liderato at saka yung sa rules ay walang kaugnayan doon sa impeachment kasi nailathala na ano na nila, na pagdesisyonan na nila. And ito namang isa sa mga malaki pang mga gagawin ng Senado, partikular na ng Senate Blue Ribbon Committee, ay muling pagbubukas ng investigasyon sa maanumalyang flood control project, which is yan naman talaga ang gusto ng nakararaming mga Pilipino. Bakit kailangan na pigilan? Mabuti na itanong niya ng mga netizens natin, no? Actually, dapat positibong senyales yan na Adman, no, MJ, na active yung netizens natin. Ibig sabihin, marami tayong mga kababayan na gusto nang makialam sa palakad ng pamahalaan at lantaran, hayagan, di ba? Hindi patago. So mabuti yan, active sila sa social media para makinig yung mga hinalal natin na mga opisyales na dapat maglingkod sa ating lahat. No? So magandang sinyalis yan. Pero itong pagbabago, no? Abay, pag nakabuo ng 13 at gusto ng iba baguhin yung liderato, sinabi rin naman yan ni Senate President Cayetano, no? Na he serves at the pleasure of the majority. So, wag tayong mabahala. Senyalis yan, tulad ng sabi ko, ng isang malusog na demokrasya. Kaya, i-encourage natin ito. Dapat lalong maging aktibo, mag-ingay, hindi lamang sa social media, kundi sa ibang pamamaraan, yung ating mamamayan, para nakikialam na tayong lahat sa pamalakan. Yun lang, wag tayo magka-personalan, no? Dahil napapabad tayo sa personalan, baka nasosobrahan yung kampi-kampi na politika. Nalalagay sa alanganin tuloy yung tunay na interes ng mas nakararami. Opo. Senator, nabanggit niyo po yung katagang parte ng demokrasya. Minsan na pong sinabi sa isang panayam kay Senador Rodante Marcoleta na may kasamahan siya sa majority na kinukulit daw at sinabihan pa na ibabasura yung kaso, kapalit ng paglipat mula majority at minority. At kanina, sa press conference, bago sumuko si Senador Jinggoy Estrada, ay kanya pong inamin na meron niyang ganun nangyayari sa kanya na hinihimok siya na bumaliktad kapalit ng pagbasura po ng kaso. Tingin niyo po parte pa yun ng demokrasya, Senator? Admar, alam mo, para sa akin, personal ko na opinion ito bilang private citizen, nagpasya na at kahanga-hanga para sa akin yung naging desisyon ni Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, may kumpiyansa siya na bibigyan siya ng patas na laban ng sistema. Samantalang yung ibang mga, di ba, yung ibang mga lumabas, no, sa impluensya ng batas, yung mga fugitive, no, wag na tayo magbabanggit ng pangalan, no, ibig sabihin, kaya nila pinili, no, na magtago, maging fugitive, umiwas, dahil wala silang kumpiyansa sa sistema na mabibigyan sila ng patas sa laban. So, itong ginawa para sa akin, ni Senator Jinggoy, kahanga-hanga yan. Ibig sabihin, nagtitiwala siya na bibigyan niya patas sa laban sa isang sistema na gumagana. So, walang politika yan. Positibong sinyalis yan. Opo. Bago lang si partner MJ, Senator, kayo rin po ba ay nagtataka bakit karamihan po sa may mga kinakaharap na kaso at reklamo ay nasa panig po ng mayorya? Yun nga, Admar, no? Magkakaalaman tayo dyan. Dahil siyempre, pag humarap na sa korte, magpipresenta na ng ebidensya, pabor o kontra dun sa nasasakdal, no? Para sa akin, Admar, no, MJ, hindi ko tinuturing na sumuko si Senator Jinggoy. Ibig sabihin, mataas ang kumpiyansa niya at sinabi ko nga, kahanga na magpailalim, sumailalim sa proseso at sa sistema. Ibig sabihin, gumagana yung sistema. Ngayon, magkakaalaman tayo. Kaya di ba sabi na kanina, yung mga binanggit ng mga impormasyon, abangan ang susunod na kabanata. Malalaman natin yan. At ang mga testigo rito, ang mga nanonood at nakikinig, yung taong bayan.
Dahil kung hindi natin kayang magbigay ng hustisya sa isang senador ng Republika, sinong pangkaraniwang mamamayan ang kaya natin bigyan ng hustisya? Yung walang kalaban-laban, hindi senador, hindi public official. Yan ang kailangan malaman. Diba? Sa takdang araw, sa korte, sa sistema. Opo, Senator, si MJ po ito. Magandang gabi po. Ay, MJ. Opo. Ay, good evening. Opo, sir, kung kayo po ay halal na miyembro ngayon ng 28th Congress sa Senado, ano ang role ninyo pong gagampanan sa ganitong sitwasyon? Kapag na, halimbawa, kasama kayo ngayon, sir, sa Senado, anong role ang inyo pong gagampanan? Abe, uulitin ko na ano ba ang misyon? Ano ba ang trabaho? Ano ba ang mandato ng isang institution katulad ng Senado? Gumawa ng batas. Hindi ba? So, yan ay magagampanan lamang natin pag maging mahinahon tayo. Nung panahon namin, hindi ko naman hinuhusgan yung mga ating kagalang-galang na senador ngayon, no? Nadadaan namin palagi sa pag-uusap. Yun nangyayari sa floor, no? Sa bulwagan ng Senado. Minsan nagkakainitan, no? Pero doon sa Senator's Lounge, sa executive session, nagkakausap-usap. So, sa tingin ko, mataas ang kumpiyansa ko na sa dulo nito, ang ating mga magigiting na senador, ano man ang tingin natin sa kanila, no? Usap-usap yan para ma-resolve ang mga bagay na ito. Dahil wag natin pangunahan yung kakayahan ng mga botante natin. Kahit sabihin natin di ba, may mga komentaryo tayo tungkol sa kalidad ng ating mga senador ngayon. Hindi natin pakikialaman yan. No? Nasasabihin lang natin, mataas ang kumpiyansa ko na sa dulo. Kaya lang, abay madaliin natin dahil nag-aantay yung taong bayan. Example dito, MJ, Opo. ano na nangyari dun sa flood control? Okay. Ngayon, may paraan na dyan. Ang aking balita, ayon sa news, di ba, lahat naman tayo nakikinig at nanonood sa news, di ba, nag-create ng subcommittee dun sa Blue Ribbon para talakayin, ipagpatuloy ang pagtalakay dun sa flood control. May mga lumabas na mga testigo na hanggang ngayon hindi pa napapakinggan. Ang kumisa, no, di ba? May kasabihan na pag may nagdadala ng balita o impormasyon, imbis na pakinggan muna natin yung sinasabi, kill the messenger kagad. Di ba? Parusahan yung nagdala ng masamang balita, imbis na pakinggan kung ano yung balita. Saka na natin na talakayin kung ano ang kalidad ng kredibilidad ng testigo, nung may dala ng impormasyon, at yung kalidad ng impormasyon, yung katotohanan na napapaloob dun sa impormasyon na dala. Opo. Para po sa mga hindi nakakaalam sa ating global viewers po, Senator, si Senator Gringo po ay produkto ng PMA Class 71 at siya po ang Class Baron o Baron po ito ng PMA class nila. At sir, yaman at nagpausapan po natin itong kalidad ng impormasyon. Kayo ho ba'y naniniwala doon sa mga tinuran ng 18 dating Marines? Malalaman natin yan, MJ, no? Admas. Ay, di pakinggan natin sila. Ang naririnig natin na dalang impormasyon nila, yung napapaloob dun sa affidavit. Wala pa dito yung pagtalakay dun sa mga ganong insidente. Nagkakainitan, may tensyon, minsan nga nagkakaputukan. Sa awa ng Diyos, nagkaputukan pero walang nasaktan. Wag na natin antayin na magkasakitan pa, di ba? Sundin natin yung proseso, magtiwala tayo sana sa proseso. Ngayon, kung mawalan na tayong lahat ay lubusan ng mawalang tiwala sa proseso, then mag-iisip na naman tayo ng mga shortcut, di ba? So ano pa ang silbi ng korte natin ng mga proseso? May isa pa pala sa paintulot niyo. Baka Opo. naman nasosobrahan ko na. Walang problema, sir. No? Walang problema po. Okay. Pinapako tayo sa pro ganito, anti ganito, di ba? Personalidad. Hindi ba? Yan nga ang motto ng istasyon natin, no? Di ba? Pro God, country, at pamilya, Filipino people. Di ba? Hindi ko pinag-uusapan yung kampi-kampi, politika. Diyan ka sa panig, di kalaban ka. Di ba? Pro-God. So, hindi natin ganun kadalas naririnig yung pro-Pilipino. Diba? Pro-God, country, and people. Diba? Yun ang nawawala sa conversation.
Opo, ang tagline po natin na binuo ni Pastor sa SMNI News, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Senator, Okay. Mabigat yun, mabigat yun. Hindi. Pwede kayo mag-survey. O sabihin nyo, yung ayaw sa Diyos at sa Filipino people, itaas yung kamay. Sa tingin ko, wala magtataas ng kamay. Pero Opo. pag nagbanggit ka ng personalidad, merong kontra, merong pabor. So wag tayong mapako dun sa tinatawag na partisan politics at huwag natin i-weaponize gawing sandata yung mga matitibay na institusyon. Kaya siguro ang mga problema natin pang-ekonomiya, hindi ba yung pangunahing pangangailangan? Food, pagkain, food, clothing, shelter, pambayad ng tuition, edukasyon, pambili ng gamot, pang-dialysis, pambansang kalusugan. At ngayon, yung bagong ginto at langis, data, impormasyon, makatotohanan na impormasyon, ha? Hindi yung marites o fake news. Hahaluan pa ng AI. Opo. Diba? So, food, clothing, shelter, health, education, at makatotohanan na impormasyon. Yan ang mga tunay na problema natin. Hindi yung kalaban natin sa politika. Opo. Yun siguro. Pang-ekonomiya, no? Pondo, ang mga pangunahing problema natin. Pero ang mga paunang solusyon sa aking pananaw ay mga politika. Ayusin natin yung politika natin, no? Para magkausap-usap. Lagi kong sinasabi yan na MJ, Adman, no? Na globally, pag pinag-uusapan tulong, yung utang, laman ng utang, talagang world class tayo. Ha? Talagang competitive tayo globally. Pero pag ang pinag-uusapan ay puso, Pilipino ang champion. Walang kaduda-duda. Yan, no? 14 million Filipinos scattered in 200 countries all over the world. Mga overqualified na teacher at nurse na nagpapalaki, nag-aaruga, nag-aalaga ng mga anak ng mga pinuno ng ibang bansa. More than 50% ng seaman, mga mandaragat, Pilipino. So sabi nila, pag tumigil magtrabaho ang Pilipino sa lahat ng bansa at sa karagatan, babagal ang ekonomiya ng mundo. Ganon tayo katindi. Saan tayo napapako ngayon? Di ba? Sa pagpapalit ng liderato, sa flood control, di ba? Sa alam ko na naman ninyo. Opo.